Ang ikaapat na hadith ni Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah rin ang pangalan niya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalagdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. In ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin am sa'idin fawallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Ang hadith na ito mga kapatid ay napakaganda at sa pinakamalapit itong kaulugan, ang hadith ay isinasalaysay ni Abdullah ibn Mas'ud. Kanyang sinabi, ikinuwento sa amin, kinausap kami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin harap-harapan. Yung ibang hadith na ating napag-aaralan, isinasalaysay ng mga sahaba yung hadith dahil narinig nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naunawaan ninyo? Narinig nila. Samantalang ito, kinausap sila mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kinausap sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, at siya yung, sabi niya, binigyan niya ng katangian si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya yung sadiq, tapat at pinapaniwalaan. Bagamat tayo mga Muslim, hindi na pag sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na kailangan na sabihin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tapat. At siya rin yung taong kapanipaniwala, hindi po ba? Ngunit sinabi ito sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasalita ng mga salita na ayon lamang sa kanyang kagustuhan. Bagkus ang mga sinasabi niya ay kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hindi siya nagsalita, sabi ni Allah, na naayon sa kanyang kagustuhan lamang. Ang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa kanyang sarili, sa kanyang kaalaman, hindi. Bagkus ang kanyang sinasabi ay kapahayagan, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung taong tapat. Ang kanyang sinasabi ay totoo. Sapagkat ang mga sinasabi niya ay sa hadith na ito, ang binanggit dito, mga kaalaman na hindi natin alam. Ibig sabihin, mga lingid sa ating kaalaman. Yung tatalakayin natin ngayon, as-sadiq al-masduq. At walang ibang nakakaalam nito, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi rito, ang unang hadith, in ahadakum, tunay ang isa sa inyo. No? Ang isa sa atin. Ang bawat isa sa atin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Nabubuo ang pagkalikha sa kanya sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina ng 40 araw. Ito yung unang baitang. No? May 3 baitang ang pagkalikha ng isang tao sa loob ng sinapupunan. Okay? Sa loob ng sinapupunan ng tiyan, ha? Pag sinasabing sa loob ng tiyan, ibig sabihin 3 yugto na nabubuo ang isang tao sa loob ng sinapupunan ng isang tao. Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya naabutan yung panahon natin ngayon. Yung mga tawag rito, yung kaalaman sa medicine, no? O yung mga ultrasound, hindi niya alam yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit nalaman? Mamaya papaliwanag natin dito yung paraan, yung baitang, yung yugto ng buhay sa sinapupunan ng tiyan. Alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito, nabubuo ang kanyang kapag ang similya ng lalaki at similya ng babae ay nagtagpo, ito ay mananatiling similya sa loob ng 40 araw. Tandaan natin, ha? Kapag 40 araw na ang similya ng lalaki at babae, nagsama na yan mula sa matres ng babae, 40 araw, sa unang 40 araw, yan ay nutfa. Ibig sabihin, nabuong similya. Naunawaan natin? Nabuong similya pa lamang yan sa unang 40 days. 40 days. Yan yung unang yugto. Pangalawa, sabi, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. After 40 days naman. Bali, ilang araw na lahat? 80 na, di ba? Kasi ito yung sinasabi rito. Sa pang 80 days, magiging alaka na siya. Yung alaka, ang ibig sabihin niya, namumuong dugo.
mula sa pagiging similya tungo sa namumuong dugo. After 40 days. Ito yung pangalawang yugto. Yung blood clot, no? Opo, yun na yun. Pang-apat, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. At pagkatapos, mamumuong laman na siya. Pang-ilan? After 40 days again. Bali, ilang araw lahat? 120 days. Kaya nga mga kapatid, malalaman mo kung pupunta ka sa ospital at kung gusto mong malaman yung gender ng iyong anak, ilang buwan nabanggit dito? Ay ilang araw sa sinabi? Pero may isa pang hadith na sinabi na sa ikalawang, ibig sabihin sa ikalawang yugto, ibig sabihin yung pangalawang 40 days, sa 80 days pa lamang, malalaman mo na yung nilalaman ng sanggol, yung gender niya sa loob ng yun yung sinabi rito sa isang hadith. Ito naman yung hadith na naiulat ni Hudayfa. Pero mga kapatid, ang sinabi ni Sheikh dito, Sheikh Mansur Asyakub, depende yan sa kalagayan minsan ng bata. Kasi minsan may bata na nabubuo siya ng ganong, nabubuo siya sa loob ng sinapupo ng kanyang ina ng ganong yugto, yung pangalawa, nabubuo na siya. At meron naman sa pangatlong yugto. Ibig sabihin yung pangatlong stage ng pagkalika sa kanya. At yung sa pangatlong yugto na tinatalakay natin, yung 120 days na ang bata sa loob ng sinapupunan, unti-unti nang nabubuo dyan yung kanyang laman, yung hugis, yung kanyang anyo, at yung dugo, yung itsura niya, yung hubog ng isang tao sa loob ng pangatlong yugto ng pagkalika sa kanya. After nun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yursalu ilayhi al-malak. Ibig sabihin, pagkatapos ng 120 days, darating na ang anghel. Darating na ang anghel. Ano yung gagawin ng anghel na ito? Fayanfukhu fihi ruh. Siya ay iihip. No? Iihip. At bibigyan ng kaluluwa ang bata sa loob ng sinapupunan. Pang ilang araw? 120 days. Oh. 4 months. Tapos, after nun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag meron na siyang kaluluwa, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Uutusan yung anghel na yan na itatakda sa kanya ang 4 na kataga. Ibig sabihin, meron siyang 4 na bagay na itatakda sa bata na yan. Yung 4 na yan, nasa sinapupunan pa lang siya ng tiyan ng kanyang ina, tataglayin niya na yan bago pa siya lumabas sa mundo. Ano yung 4 na yon? Sabi rito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikatbi rizqi, yung pagkalikha, kung ano yung matatamasa niya mula sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung una. Sabi rito, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya dito mga kapatid, na tinutukoy rito, lahat ng uri ng biyaya. Saklaw. Hindi lamang yaman ang tinutukoy rito. Baka inisip natin yung biyaya rito, kung tayo ba ay mayaman sa mundo o mahirap. Yung trabaho natin, o negosyante ba tayo o hindi, o trabahador lamang. Lahat ng biyaya na tinutukoy rito mga kapatid. Yung biyaya sa kalusugan ng ating katawan. Lahat ng biyaya na tinutukoy rito. Yung asawa, yung iyong anak, nakalista na yan. Bago ka pa lumabas dito sa mundo. Kaya, wag kang malulungkot, kapatid na Muslim. Wag kang malulungkot. Yan yung gawin yung batayan sa iyong buhay upang maging masaya ka. Upang hindi ka malungkot. Isipin mo na, bago ka pa isilang dito sa mundo, kung ano yung biyaya mo, sa'yo talaga yan. Nakatakda talaga sa'yo. Halimbawa, meron ka gustong makamit na trabaho. Okay, meron ka gustong makuwang isang bagay. Masaya ka kapag makuha mo yan. Kapag para sa yan, kapatid na Muslim, kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng tao para pigilin ka upang hindi mo makuha ang bagay na yan, kapag para sa yan, makukuha mo yan. Ngunit kapag hindi para sa iyo, ganun din. Kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng tao upang magtulungan sila
No? Magtulungan sila para makuha yung bagay na yan. Kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Naunawaan niyo yung mga kapatid? Halimbawa, isa pang halimbawa, meron kang gustong pangasawa. Kasi yung asawa, biyaya, hindi po ba? Yung asawa ay biyaya. Kaya sabi ni Propeta Muhammad SAW, mayroong 4 na bagay na nagpapasaya sa isang mundo, sa isang tao, nagpapasaya sa kanya. Una rito, almar'atus salihah, yung mabuting asawa. Sinabi mabuting asawa, hindi magandang asawa, hindi mayamang asawa. No? Sabi mabuting asawa. Bakit? Dahil kahit gaano kaganda yung asawa mo, kahit gaano siya kaganda, kahit siya pa yung pinakamayaman sa buong mundo, kung hindi siya mabuting babae, kahit napakalaki ng bahay niya, para napakasikip yan. Dahil po, salta ng salita, aawayin ka, sasaktan ka. Yan yung mangyayari, di ba? Halimbawa, lahat ng tao magtipon-tipon upang tulungan ka. Nang sa ganun, makamit mo ang isang babae na gusto mong pangasawa. Kapag hindi para sa yan, hindi para sa yan. Bakit? Dahil hindi yan itinakda para sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung meron kang gustong pakasalan na babae, halimbawa lamang ulit, no? Kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng tao para pigilin sila. Ayun, hahadlang sila sa kasal. Tututol sila. Kapag para sa'yo talaga yan. Dahil yan ay itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawaan natin mga kapatid. Ang una, ano yung una na ibibigay, na itinakda na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo nasa sinapuhunan pa lamang? Yung biyaya. Ang pangalawa rito, sabi rito, wa ajali. No? Yung ajal, ang ibig sabihin ng ajal, kapatid na Muslim, ang kanyang kamatayan. La ilaha illallah. Ang kamatayan. Ibig sabihin, kapatid na Muslim, ang tao, bago pa siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, ang kanyang oras ay nakatakda na. Nakalista na. Hindi natin alam kung kailan tayo darating ng kamatayan. Kaya nga sabi, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hindi mo alam kung alin ang kikitain mo bukas. Kung ano yung mangyayari sa bukas. Kung makakuha ka ba ng pera, kung kikita ka bukas o hindi, kung ano yung mangyayari, hindi mo alam. At wala ring alam kung ano yung kung saang lugar ka mamamatay. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Ang kamatayan ay dumarating ito ng biglaan. At ang mapapayo natin dyan, kapatid na Muslim, babalik tayo sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung payo niya? Upang tayo laging handa, akthiru min dhikri hadimil laddath. Magparami kayo sa hadim. Ibig sabihin ng hadim, hadama, yung wumawasak, yung sumisira ng kasiyahan. No? Kasiyahan ng isang tao. Ano yung kasiyahan na ito? Yung kamatayan, di ba? Halimbawa, isang pamilya, tipon-tipon. Ngayong gabi masaya sila. Tapos pag may namatay, ano yung mangyayari sa kasiyahan na yun? Malungkot. Iiyak pa. Magsisigawan pa, di ba? Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paramihin ninyo ang pag-aalala saan? Sa sumisira ng kasiyahan ng isang tao. Ito yung kamatayan. Bakit natin ito laging inaalala? Upang lagi tayong handa. Di ba? Kahit na halimbawa, masarap yung tulog natin sa gabi. Tapos narinig natin yung adan. Narinig natin yung adan. Gising kagad tayo kagad tayo. Dahil hindi natin alam, baka ito na yung huling sala na ating magagawa. At kabilang rin yun, yung pag-iisip na sa kamatayan, upang yung khusyu' laging pumasok sa ating sala. No? Isa sa mga dahilan yun, upang tayo matulungan tayo, na tayo ay, kapag tayo ay nagsasala, nasa mataimtim tayong kalagayan. Hindi nagmamadali tayo, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Hindi. Kapag tayo nagsasala, iniisip natin na ito na yung huli sala natin. Isa yun sa nagpapatulong sa'yo upang yung tumaknina, yung khusyu' ay taglayin mo habang ikaw ay nasa sala. Kaya kapatid na Muslim, ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumawa ng mabuti. Una, yung maniwala tayo sa Kanya na siya lamang ating Panginoon. Pangalawa, gumawa tayo ng mabuting gawa. Dahil yung mabuting gawa natin, ito lamang yung masasama natin sa ating mga libingan. Lahat tayo rito, magkakakilala, di ba? Magkakasama, linggo-linggo. Ngunit sa kabilang buhay, kanya-kanya tayo. Wallahi, kanya-kanya tayo sa kabilang buhay. Kahit ang ating ina, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhi. Sa oras na yun, no? Sa araw na yun, yafir, no? Tatalikuran niya, tatakasan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kaibigan, tatakasan niya. Wa sahibatihi wa bani, at ang kanyang asawa mismo, subhanahu. Tingnan mo, asawa niya. Gabi-gabi mong kasama,
Yung mga sikreto mo sa kanya mo sinasabi, kadalasan, no, kung yung problema mo sinasabi mo sa kanya, tatakasan mo siya sa kabilang buhay. Wabani, at yung kanyang mga anak. Kapag uwi siya ng bahay, sabik siya makita yung kanyang anak. Masaya siya kapag nakita niya ang kanyang mga anak. Nagpapagod siya para sa kanyang anak. Diba? Pero sa kabilang buhay, tatakasan niya yun. Tatakbuhan niya. Yawma yafirul mar'u min wa sahibati wa bani wa ummihi wa abi. Subhanallah. At ang kanyang ina, inuna pa rin ang ina. No? Wa abi. Bakit ina pa rin ang ina rito? Dahil alam natin, kahit ang utos ng Islam, di ba? Ang pangunahing, ang tao na karapat dapat pagtuunan ng pansin, pakitunguhan ng mabuti ang kanyang ina, hindi ba? Sa hadith, 3 beses nanay. Dito sa mundo. Ganun yun. Pagkatapos yung ama. Ito yung utos ng Islam. Lahat ng kaibigan, pasintabi muna. Wag, nanay ko munang unahin ko. Nanay ko at nanay ko. Ang tatay, sa kanamo, pangalawa yan. Tapos kayo, mga kapatid. Ngunit sa kabilang buhay, tatakasan mo rin ang nanay mo. La ilaha illallah. Nanay mo, sabi, nanay at tatay. Kahit gaano mo kamalang iyong ina dito sa mundo. No? Sa kabilang buhay, tatakasan mo rin siya. Kaya, sabi sa atin, mga kapatid, kapag dumating ang kamatayan, ang tanging baon natin, unang-unang ating iman, ang ating paniniwala, kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang ating mga mabuting gawa. Marapat sa atin, mga magulang at mga kapatid, na lagi tayong gumawa ng mabuti. Unang-una, ibigay ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nga natin alam kung kailan darating sa atin ang ating kamatayan. Pangatlo, wa amalihi. Nakalista na ang ating mga gawa. Nakalista na ang ating mga gawa. Ibig sabihin ba nito, total, nakalista naman na yung ating mga gawa. Mananatili na akong hindi na ako magsasala. Hindi na ako gagawa ng mabuti. Hindi na ako susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalista naman na lahat. Yung biyaya ko, tatayo na lang ako rito. Hindi na ako, di ba, yung biyaya ko, dito naman na nakalista naman na Kung para sa akin talaga. Ibig sabihin, hindi na ako magtrabaho. Tutungangan na lang ako rito. Darating sa akin yung biyaya. Ganun ba yung utos ng Islam? Hindi. Hindi ganun ang utos ng Islam. Kaya, kapatid na Muslims, pagdating sa gawain na yan, oo, nakalista ng ating gawa. Nakalista na. Ngunit, marapat pa rin sa atin ang gumawa. Dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating gawa. Hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan. Tulad ng tinalaki natin kanina. Kaya, gumawa ka ng gumawa. Kapag gumawa ka ng isang pagsamba, isipin mo na yung ginagawa mo na pagsamba, yan na yung huling gawain mo. Kaya pagbutihin mo yung ginagawa. Naunawa natin, halimbawa yung pagbibigay ng zaka o kaya sala, kapag gumawa ka ng pagsamba, isipin mo, yan na yung huling ginawa mo dahil pinagbubuti mo. Kapag gumawa ka naman ng gawain sa mundo, ibig sabihin yung makamunduang bagay, halimbawa nagkatanim ka, nagtatrabaho ka, isipin mo na yung ginagawa mo na yan panghabang buhay. Bakit? Upang mapatibay mo, mapabuti mo, mapaigi mo ang iyong ginagawa. Naunawaan niyo yung pinagkaiba? Mga kapatid, di ba? Una, kapag sa kabilang buhay ang iyong ginagawa, isipin mo na bukas wala ka na. Bakit ito na yung huling gawa mo? Bakit ganun? Bakit ayun yung dahilan? Sapagkat kapag yun ang layunin mo, ang ginagawa mo, yung ginagawa mo sa kasalukuyan, pinagbubuti mo, hindi po ba? Halimbawa, nagasala ka. Baka ito na yung huling sala ko. Pinagbubuti mo yung sala mo. Kapag naman, sa makamunduang bagay, halimbawa, nagtatrabaho ka. Ito, yung istiraha halimbawa ni Sheikh Hamad Alaim, rahimahullah. Kapag magtrabaho ka rito, isipin mo na yung ginagawa mo na yun, tatagal habang buhay. Bakit? Bakit ganun ang iniisip mo? Sapagkat pinagbubuti mo yung gawa mo. Papakinabangan ko itong matagal na panahon. Magtatanim ako ng palay, magtatanim ng puno. Dahil papakinabangan mo pang habang buhay. Kaya kapatid na Muslim, yung ginagawa mo, na uri ng pagsamba, lahat ng uri ng pagsamba, pagbutihin mo. Pagbutihin mo sa pangkabilang buhay at sa makamunduang bagay. Makamunduang bagay, yan ang utos ng Islam. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan ayutqina. Tunay na minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala isa sa inyo kapag siya ay gumawa ng isang gawain na pinagbubuti niya ito. At pagdating sa mga gawain, mga kapatid, kung gusto mong humaba ang iyong edad, halimbawa, ang iyong edad, at mapagbuti ang iyong gawain, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsita lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Sino man
ang nagnais na pahabain, na palawakin ang kanyang biyaya at pahabain ang kanyang buhay, makilala siya dito sa mundo kahit wala na siya dito sa mundo. Ibig sabihin, yung kahit wala na siya sa mundo, kinikilala pa rin siya. No, si Fulan, mabuting tao yan si Fulan. Ano yung gagawin niya? Falyasil rahimah. Makitungo siya ng maayos ng mabuti sa kanyang kamag-anak. Ibig sabihin, hindi niya puputulin yung ugnayan sa kanyang kamag-anak. Yan ang utos ng Islam. Dahil ipinagbabawal po sa ating pananampalataya ang putulin ang ugnayan sa ating mga kamag-anak. Naunawaan natin, mga kapatid. Kaya sa isang Muslim, marapat sa kanya na gumawa ng mabuti. No? Izra' jamilan walau kana li ghairi mawdi'i. Gumawa ka ng kabutihan kahit di niya lugar, sapagkat hindi mawawala ang kabutihan na iyong ginagawa. At yung pang-apat dito, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shaqiyun am sa'id. Itinakda na rin dito sa mundo ang tao na yan kung siya ba ay masaya, kung siya ba ay malungkot o masaya. Malungkot, subhanallah. Alam natin minsan yung stress, no? Yung depression ng isang tao, humahantong sa pagkamatay, yung pagpapakamatay, hindi ba? Suicide, may mga ganyan. Bakit? Ang pangunahing dahilan, kaya nagpapakamatay ang tao, ang pangunahing dahilan, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Yan ang dahilan. Dahil kung ang tao ay may pananampalataya lamang sa Diyos, hindi siya magpapakamatay. Wallahi, lahat ng yung mga kilala natin nagpakamatay. Karamihan sa kanila hindi nagsasala talaga. Hindi nagsasala, nagpapakamatay sila. At marami pang tao, mga popular na tao, di ba? Mga artista, mga kilalang tao. Bakit siya nagpapakamatay? Kahit mayaman sila. Yung huling nabalitaan ko nagpakamatay, yung kilalang banda sa Amerika. Kalimutan ko yun. Basta, kilalang banda yung nagpakamatay siya. Napakayaman niya, popular siya. Bakit siya nagpakamatay? Yung Linkin Park ba yun? Bakit nagpakamatay siya? Distress. Meron. Na yung dahilan, malamang. Hindi kontento? Hindi kontento. O kaya, ang problema, mayaman siya. Napuno. Hindi kaya, subhanallah. Samantalang popular sa buong mundo, hindi ba? Di ba? Pero, bakit ang mga may pananampalataya kay Allah, nagpapakamatay ba? Wala. Wallahi, walang tao nagpapakamatay. Maliban na lamang yung may hinang iman. Yung may hinang pananampalataya. Kaya, mga kapatid, hindi dito sa mundo, bago pa tayo lumabas, alam na natin kung ang tao na yan ay malungkot ba o masaya sa kanyang buhay. Ngunit, ang tanong dito, tulad ng tanong natin kanina, sapat na ba na sasabihin mo, ito yung kadar sa akin, malungkot ako, di malungkot ako, masaya ako, hindi. Gumawa ka ng paraan upang ikaw ay maging masaya. Yan ang utos ng Islam. Gumawa ka ng paraan upang ikaw ay maging masaya. Maging panatag ang iyong kalooban. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wahadaynahum najdain. Tunay na ginabayan naman sila sa dalawang landas, no? Mabuti man, sa mabuti at sa masama. Yan ang Islam. Ito yung utos sa atin. Ang tao ay malaya kung saan siya tatahak, sa mabuti ba o sa masama. Ang tao ay may kalayaan. Hindi tayo tulad ng anghel. Sapagkat ang anghel, sila ay naatasan lamang sa paggawa ng mabuti. Ang mga anghel, sila ay sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay malaya. Kung susunod tayo o hindi tayo susunod. Yan ang tao. At ang demonyo naman, kaya nga demonyo, di ba? Wala silang ibang ginagawa kundi manghimok sa paggawa ng kasalanan. At ang demonyo, hindi lamang jin, hindi lamang yung hindi natin nakikita, yung mga jin. No? Meron din tao. Meron din taong demonyo. Wallah. Nabanggit sa banal na Quran, minal jinnati wan nas. Shayatin al-jinn wal ins. Yung sila yung mga shayatin al-jinn wal ins. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, magpakup-kup kayo kay Allah sa Panginoon ng mga tao. Mula sa bumubulong, qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yung bumubulong sa mga tao, sa puso ng mga tao, yung gumugulo sa atin. Mula saan? Mula sa mga demonyo, yung mga jin at tao. Bakit sa bumubulong? Kasi, bro, tara, inom tayo, mamaya na yan. Bro, laro muna tayo, maya ka na magsala. Laro muna tayo. No? Yeah. Bro, mamaya mo na sundin yung nanay mo. Tara, sunod ka muna sa amin. Mamaya ka na mag-aral. Ayun yung mga...
Punta tayo ron sa bar o kaya sa disco. Tara. Chicks tayo ron. Ayan tawag doon? Demonyong tao tawag doon. Yung mga naghihimok. Gusto nila may kasama sila sa paggawa ng kasamaan. Ngunit, ang sa atin, kapag makita tayo ng ganun tao, dahil akala nila, doon yung kasiyahan. Ang akala ng iba, ang kasiyahan sa pagiging popular. Ang kasiyahan dahil sa dami ng yaman, sa dami ng asawa, sa dami ng anak, sa sakyan, sa lupain. Doon nila hinahanap yung kasiyahan. Hindi rin ang kasiyahan, kapatid Muslim. Ang tunay na kasiyahan sa puso. Sa puso. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasama Allahu lak, takun aghnan nas." Malugod ka, ika, kung ano yung ibinigay sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung binigay niya sa bilang parte mo sa mundo. Takun aghnan nas, magiging mayaman ka. Ikaw ang pinakamayaman na tao. At sabi rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Tignan ninyo kung sino nasa baba ninyo. Huwag niyo titignan yung nasa taas. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mahirap, nakakain ng 3 beses sa isang araw, may motor ka, tignan mo yung walang sasakyan. Di ba? Ayun yung utos ng Islam. Nakakain ka, tignan mo hindi nakakain. May maliit kang bahay, tignan mo yung nakatira sa ilalim ng tulay, yung walang mga bahay. Yan ang utos ng Islam. Nakakatulog ka ng maigi, tignan mo yung mga tao sa ibang lugar na hindi nakakatulog ng maigi dahil sa gera. Yan ang utos sa atin ng Islam. At wag mong titignan yung nasa taas mo. Titignan mo, buti pa yung hari, no? Ganda ng bahay. Buti pa yung hari, daming asawa. Buti pa yung hari, ganda ng sakyan. Buti pa yung hari, ganda ng bahay. Huwag ganun. Dahil kapag ganun ang paniniwala mo, magiging malungkot ka. Yan ang utos sa atin ng Islam. Sa anong dahilan? Maalala natin kung gaano kalaki ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga akong nabasa, meron tao naglalakad na walang tsinelas, sapatos, nalulungkot siya. Tapos yung meron siya nakitang tao na walang paa, putol yung paa, alhamdulillah, nagpasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala naglalakad, di ba? Dahil siya may paa, at yung isa, walang tsinelas, pero yung isa, walang paa. Yan yung biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, hindi nangangahulugan na nakalagay na sa atin ang biyaya. Ibig sabihin, nasa sinapupo ng ating tiyan, ng ating mga magulang, malungkot na tayo o masaya, nakalista na ron, di ba, nakatakda na, sasabihin mo, malungkot na ako habang buhay, masaya na ako habang buhay. Hindi. Ang isang Muslim, hanapin niya ang kasiyahan sa mundo. At ang pagpapasaya sa mundo, unang-una yung makilala mo kung sinong lumikha sa iyo. Yan yung pangunahing bagay. Pangalawa, yung pag-aalala sa Kanya, pagkasabuhay ng Kanyang mga kautusan. At kasunod dito, sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala nang isa sa inyo, siya ay gumagawa ng isang gawain na taga-paraiso. Gawain ng mga taga-paraiso. At sa ibang hadith naman, gumagawa siya ng gawain at ang mga tao, ang akala ng mga tao, yan ay papasok na sa paraiso. Dahil nagsasala siya, nagbibigay ng kawang gawa, tumutulong sa mahirap, no? Nagpapatayin ng masjid. Akala ng mga tao, taga-paraiso na yan. Sabi sa hadith, fayasbiqu alayhi hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Isang bisig na lamang siya sa paraiso na, no? Ito bisig, tawag ito, 'di ba sa Tagalog? Ito, mula yan bisig. Ibig sabihin, ilang meter to? Yan. No? Agad na lang isang bisig, no? Kalahating metro ba? No, ito na lamang. Papasok na siya sa paraiso. Hindi, mga kapatid, makinig na maigi. Hindi ibig sabihin na yung gawain ng tao pupunta sa paraiso tapos biglang mauudlot. Hindi. Ibig sabihin yan, yung gawain ng tao, kahit gumawa ka pa ng gumawa, kapag ang puso mo hindi malinis, no? Hindi malinis at di ka nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring makapunta, at sabi rito, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sa bandang huli, makakagawa siya ng kasamaan, gawain ng impyerno, at mapapasok siya saan? Sa impyerno. Wal-iyadu billah. Ibig sabihin, nagpagod ang isang tao gumawa ng mabuti. Pero hindi niya alam na yung huling gawain niya pala. Yung kanya maging hantungan sa impyerno pala. Kaya nga, paramihin mo, kapatid na Muslim, ang dua na ikaw ay patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nagdudua, Allahumma ya muthabbital qulub. Siya ay propeta na. Propeta na siya. Lagi nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na, Allah, na may hawak ng puso, yung bumabaliktad sa puso ng tao. Bakit bumabaliktad ang puso ng tao? Dahil pabago-bago yung kagustuhan natin, di ba? Minsan gusto mo, minsan ayaw mo. No? Pabago-bago. O Allah, patatagin mo ang aking puso sa iyong pananampalataya. Yan ang dua niya.
Dahil hindi natin alam kung kailan tayo daratnan ng kamatayan. Baka sa huling araw, no, sa huling sandali ng ating buhay, makagawa tayo ng haram, makainom tayo ng alak, makazina, makagawa ng shirk. Wal-iyadhu billah. No? Kaya, ipagdoon natin ito mga kapatid, palagi yung doon na ito. Pangalawa rito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang isa sa inyo, tunay ng isa sa inyo, gumagawa ng gawain na taga-impyerno. Sabi ng mga tao, nakapaligid sa kanya, taga-impyerno yan. Araw-araw, naglalasing, nambababae, iba yung Panginoon niya, iba yung Diyos niya, no? Kung sino-sino. Lahat ng kasama, ginagawa niya na. Ngunit, bago siya datnan ng kamatayan, nakagawa siya ng gawaing mabuti. Taga-paraiso. Taga-paraiso yung gawain niya. At yung pagitan niya, isang bisig na rin din. Impyerno na siya. Ngunit, dumating kung anong takda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng kanyang libro, na listahan, yung talaan ng kanyang gawa, na siya pala ay taga-paraiso. Makakagawa siya ng gawain na yun, papasok siya saan? Sa paraiso. Kaya sa ibang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Tunay na ang gawain ay nakabase saan? Sa huling gawa ng tao. Hindi tinitignan sa umpisa. Hindi. Palagi araw-araw ginagawa mo. Hindi nakabase dyan. Ngunit ipanalangin mo kay Allah na manatili kang matatag sa iyong ginagawa. Laging tinitignan sa huling gawa. Halimbawa mga kapatid, sa Ramadan, Ramadan. Saksiyan nyo, sa unang linggo, dami nagkasala ng tarawih. Allahu Akbar, puno ang masjid. Pero sa last 10 days, Hindi pa ang kasya eh. no? Hindi pa ang kasya eh. Paunahan, di ba? Sa last 10 days ng Ramadan, tingnan nyo yung masjid, ilan na lang yung nagkasala? Isang ano na lang. Isang page na, dalawang page na. Subhanallah. Na lang, di pa puno. Di ba? Tingnan nyo yung fitna dito sa mundo. Ganyan yung nangyayari. At yung hadith, yung mapupulot nating aral dito mga kapatid, una, yung huling tinalakay natin, hindi nakabase ang gawa ng tao sa kasalukuyan niyang ginagawa. Laging tinitignan yung huling ginawa niya. Kahit araw-araw ka magbasa ng Quran, kahit araw-araw ka magtahajjud, maitim na yung noo mo sa pagdarasal, maubos na yung pera mo sa pagwawaldas, no? Sa paggawa ng kabutihan, pagbibigyan ng sadaka, tulong sa mahihirap. Kapag bandang huli, makakagawa ka ng haram, makakasway ka kay Allah. Hindi mo alam, hindi ka pala taga-paraiso. Wal-iyadhu billah. Diba? At wag din tayo manghusga. Ito yung utos ng Islam. Na may mga tao na gumagawa ng kasamaan, hinuhusgahan mo sila. Halimbawa, madaldal siya, o kaya gumagawa ng kasalanan, araw-araw, husgahan mo, taga-impyerno yan. Hindi, sa Islam, bawal yun. Hindi mo alam, baka tuwing gabi, umiiyak yan. Nagtatawba kay Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? O kaya bago siya mawala sa mundo, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ipapasok sa paraiso at ikaw sa impyerno. May ganyang hadith. Kaya nga, may isang hadith, yung nagzina, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakagawa ng adultery, pinarusahan sila, stone to death, binato sila, hanggang sa mamatay. Tapos may isang sahabi, sino sahabi yun? Khalid bin Walid. Yung si Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, nung natamaan siya ng dugo, natalsikan ng dugo sa pagbabato niya, kasi binato nila hanggang sa mamatay. Madami, yung mga taga-Madina, binato. Kasi ganyan yung utos ng Islam. Kapag may nakagawa ng kasalanan, ano ba? Stone to death. Stone to death. Halimbawa, sa lahat ng kasalanan sa Islam, halimbawa, yung pugot ulo. No? O kaya yung pagputol ng kamay. Yung pagnanakaw. Kailangan, public yan. Kapag paparusahan na, bakit yun? Dahil napatunayan na yun, dumaan sa proseso yun. Naunawaan nyo? Pwede mong i-public yung ganun upang hindi tularan. O hindi pamarisan ng iba. Ganyan yung utos ng Islam. Ngunit, kapag ang tao ay nagtatago gumawa ng kasalanan, nagtatago siya mag-isa gumawa ng kasalanan, pagtakpan mo siya. Dahil sarili niyan, hindi mo ipahiya, o kaya ilantad mo, si fulan, naninigarilyo, nagsusugal. Hindi. Pagtakpan mo siya, bakit? Dahil siya mismo pinagkatakpan niya sarili niya. Ngunit kapag lantaran gumawa ng kasalanan, walang problema na sabihin sa imam ng kanyang ginagawa. Kaya nga sa hadith na ito, yung sa hadith, pati sa aya, sa banal na Quran, yung parusa, lantaran, bakit? Upang hindi sila pamarisan. Dahil yun, dumaan na sa proseso yun. Maraming baitang ang dumaan. No? Yung proseso, bago hahatulan yun. Nung napatunayan, na ginawa niya yun, nagkasala siya, kailangan yung mga tao. Para hindi sila pamarisan. Yun nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 tao nagzina. Nung binato, ni Khalid bin Walid, tumalsik sa kanya ang dugo, nagsalita siya ng hindi maganda. At sabi, nung narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung sabi niya? Mayroon sa inyo nakakalam ng hadith? Yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wallahi,
kahit pa ang lahat ng mga ng taga-Madina. Ano yung yung pangalawa? Tapos yat al-Madina. Eh, Tasa al-Madina. eh. Yung tauba na yung dalawa na yon, sila yung nagtauba, yung tauba nila, yung pagbabalik loob nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapat. Tunay yung pagbabalik loob nila. Kahit yung mga buong taga-Madina, no? Yung mga taga-Madina, nasaklaw ng dalawang ito ang kanilang pagbabalik loob. Dahil sa taus-pusong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapat ang kanilang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghusga palagi. Dahil hindi natin alam kung ano yung kahinatnan ng ating kapatid na hinuhusgahan at tayo rin. Yan ang utos palagi ng Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.